ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na hindi maintindihan ni ina. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung saan ka nanggaling. Isa kang Domingo. At ang mga Domingo ay magnanakaw. Natigilan si ina. Ano pong sinasabi niyo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda, isang ngiti na puno ng tagumpay at paghamak. Humarap ito ng bahagya, tila siguradong walang ibang nakakarinig. Layuan mo ang anak ko. Layuan mo ang anak ko. Ang mga salita ay parang latigo na humampas sa mukha ni ina. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang masakit ay ang salitang binitawan nito bago iyon, magnanakaw. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, sabi ni ina, ang boses niya ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit. Paano siya nito matatawag na magnanakaw? Anong karapatan nito? Tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang walang kagalakan, puno ng paghamak. Talaga? Hindi mo alam? O nagkukunwari ka lang, tulad ng ina mo? Ina ko. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa puso ni ina, mas matindi pa kaysa sa takot niya sa dilim o sa kahirapan. Ano ang kinalaman ng nanay niya rito? Anong alam niyo sa nanay ko? Tanong niya, ang bawat salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Marami, sagot ng matanda, dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya na parang isang ahas na pinapalibutan ang kanyang biktima. Kilala ko si Elena. Ang nanay mo. Katulong namin siya noon. Ang pinakapinagkakatiwalaan kong katulong. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni ina. Ang nanay niya nagtrabaho dito. Hindi niya ito alam. Wala siyang maalala. Masyado pa siyang bata. Bakit hindi ito naikwento sa kanya? Sinungaling, tanging nasabi ni ina. Ako pa ang sinungaling, muling tumawa si Doña Esmeralda. Napakabait ko sa kanya. Itinuring ko siyang parang pamilya. Pero anong isinukli niya? Pagnanakaw. Hindi magnanakaw ang nanay ko, sigaw ni ina, ang boses ay nabasag. Ang alaala ng kanyang mabait at mapagmahal na ina ay hindi pwedeng dungisan ng ganitong akusasyon. Talaga, tanong ng matanda, ang mga mata ay nanlilisik. Nawala ang kwintas na diamante na pamana pa sa akin ng aking lola. Naghanap kami kung saan-saan. At saan namin nakita? Sa mga gamit ng nanay mo bago pa man siya makatakas. Gumuho ang mundo ni ina. Hindi. Hindi pwede. Ang kanyang ina na nagturo sa kanya na kahit gaano kahirap ang buhay, hinding-hindi dapat kumuha ng hindi sayo. Impossible. Nagsisinungaling ka, ulit niya, ang mga luha ay nag-uunahan ng pumatak sa kanyang mga mata. Tanungin mo ang lasinggumong ama, sabi ni Doña Esmeralda, ang bawat salita ay lason. Tanungin mo siya kung bakit bigla na lang kaming umalis sa dati naming bahay. Tanungin mo siya kung bakit biglang naghirap ang pamilya ninyo. Tanungin mo siya kung bakit namatay sa sama ng loob ang nanay mo. Alam niya ang katotohanan. Tinalikuran siya ni Doña Esmeralda na para bang isa siyang basura na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon. Kaya ngayon, bata, sabi nito nang hindi lumilingon, habang maaga pa, layuan mo na ang anak ko. Dahil ang prutas ay hindi nalalayo sa kanyang puno. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Naiwan si ina na nakatayo sa pasilyo, nanginginig, basang-basa ng luha ang mukha. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng mansyon. Hindi niya na hinintay si Dustin. Tumakbo lang siya ng tumakbo, palayo sa lugar na iyon, palayo sa mga masasakit na salita na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalakas na butil na nakikisabay sa kanyang pag-iyak. Sumakay siya ng bus, basang-basa, hindi alintana ang mga tingin ng ibang pasahero. Ang isip niya ay blanko, maliban sa mga salita ni Doña Esmeralda. Tanungin mo ang lasinggumong ama. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ama, si Mang Tomas, na nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang bote ng murang alak. Amoy alak ang buong bahay. Itay, sabi niya, ang boses ay pagod at basag. Napatingin si Mang Tomas sa kanya, ang mga matay mapupungay. Ina! Anak! Bakit basang-basa ka? Hindi niya pinansin ang tanong. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng kanyang ama. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Itay, totoo ba? Ang alin, anak?
Na ang nanay nagtrabaho siya sa pamilya Saleda? Biglang nagbago ang mukha ni Mang Tomas. Ang kalasingan ay tila biglang naglaho, napalitan ng gulat at takot. Umiwas ito ng tingin. Saan mo narinig yan? Mga tsismis lang yan. Itay, sumagot ka, sigaw ni ina, hinawakan ang braso ng ama. Totoo ba na pinalaya siya dahil sa pagnanakaw? Hindi sumagot si Mang Tomas. Yumuko lang ito at nagsimulang umiling-iling. Ngunit ang katahimikan nito ay isang malakas na. Bakit, tay? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ni ina, ang puso niya ay durog na durog. Bakit hinayaan niyong isipin ko na Dahil ayokong masaktan ka, anak, sigaw ni Mang Tomas, at sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang kanyang ama, na matagal na niyang itinuring na mahina, ay umiiyak ngayon sa harap niya. Isang iyak na puno ng sakit at pagsisisi. Hindi magnanakaw ang nanay mo, ina, sabi nito, ang boses ay garalgal. Hindi niya gagawin yon. Ipinaglaban ko siya. Pero wala kaming laban. Mayaman sila. Makapangyarihan. Anong magagawa ng isang hamak na driver na tulad ko noon? At doon, sa gitna ng kanilang maliit at sirasirang bahay, habang malakas ang buhos ng ulan sa yero nilang bubong, isinalay sa inimang Tomas ang lahat. Ang pagkawala ng kwintas. Ang pag-akusa. Ang kahihiyan. Ang pagpapaalis sa kanila. Ang unti-unting pagkalugmok ng kanilang pamilya. Ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa sakit sa puso na pinalala ng matinding depresyon. Nakinig si ina sa bawat salita, at bawat salita ay isang punyal na tumatarok sa kanyang puso. Ang lahat ng hirap nila, ang pagiging miserable ng kanyang ama, ang pagkamatay ng kanyang ina, lahat ay konektado sa pamilyang iyon. Sa pamilya ni Dustin. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan ang pamilya nito ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang mamuo sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang mapait at malalim na sugat. Paano niya mamahalin ang isang tao na ang kayamanan ay itinayo sa ibabaw ng mga abo ng kanyang pamilya? Ang pag-ibig nila ay hindi lang simpleng bawal. Ito ay impossible. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Ito na ang ikasampung beses na tinatawagan ni Dustin si ina mula pa kagabi, at sa wakas, sinagot na niya. Ngunit wala siyang marinig kundi ang paghinga nito. Ina! Are you okay? Bakit ka umalis kagabi? Nag-alala ako. Ang boses ni Dustin ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding bahid ng pagtataka. Ang mainit na koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa mga nakaraang linggo ay biglang nagyelo. Okay lang ako, sagot ni ina, ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. May kailangan lang asikasuhin. Anong kailangan asikasuhin? Pwede akong tumulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mabilis na putol nito. Ang mga salita ay matalas, parang mga bubog na tumusok sa puso ni Dustin. May trabaho pa ako. Tatawag na lang ulit ako. At ibinaba nito ang telepono. Naiwan si Dustin na hawak ang kanyang cellphone, nakatitig dito na parang hindi makapaniwala. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang takot sa mga mata ni ina sa party. Ang ina ba niya? May sinabi ba itong masama? Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kapihan ni ina. Umaasa siyang makakausap ito ng masinsinan. Ngunit ang ina na nadatnan niya ay ibang-iba sa ina na nakilala niya. Ang mga ngiti nito sa ibang customer ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At kapag siya na ang lumalapit, ito ay nagiging parang isang estatwa, magalang ngunit malayo. Ina, we need to talk, sabi niya nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito ng sila lang. Tungkol saan, sir? Tanong nito, ang paggamit ng sir ay parang isang pader na itinatayo nito sa pagitan nilang dalawa. Kung tungkol sa seles, ibibigay ko po ang report mamayang hapon. Hindi tungkol sa seles, sabi ni Dustin, ang pasensya niya ay unti-unti nang numinipis. Tungkol sa atin. Anong problema? Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita niya ang pamilyar na sakit sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Walang problema, sir. Baka guni-guni niyo lang yan.
Ang pagtanggi nito, ang pagiging formal nito, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi niya alam ang gagawin. Paano niya aayusin ang isang bagay na hindi niya alam kung ano ang sira? Ang sitwasyon ay lalong pinalala ng kanyang ina. Sa isang pananghalian, habang sinusubukan niyang kausapin ang ina tungkol sa nangyari, naging napakabait nito. Anak, marahil ay napagtanto na ng babaeng iyon na hindi siya nababagay sa ating mundo, malumanay na sabi ni Doña Esmeralda. Huwag mong masamain. Pero aminin natin, magkaiba kayo ng antas sa buhay. Baka ngayon na nalaman niyang mayaman tayo, may iba na siyang plano. Ma, that's not true. Hindi ganoong klase ng tao si ina, depensa ni Dustin. Sigurado ka ba? Tanong ng kanyang ina, ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ang kahirapan ay kayang magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Mag-ingat ka, anak. Ayoko lang masaktan ka. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason, isang maliit na patak na hindi mo namamalayan ay unti-unti nang kumakalat sa iyong sistema. Sinubukan niyang iwaksi iyon, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. At ang binhing iyon ay diniligan ni Anita. Isang hapon, habang nasa opisina siya, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone. Galing kay Anita. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw na si ina ang nandoon. Kasama nito si Berto, ang lalaking tambay na kinainisan ni Dustin. Nakatayo sila sa isang eskinita malapit sa kapihan. Si ina ay may inaabot na pera kay Berto, at ang ekspresyon sa mukha ni Berto ay parang nagagalit. Ang buong eksena ay mukhang isang palihim na transaksyon, isang away tungkol sa pera. Ang caption ni Anita, akala ko ba mahirap siya? Mukhang marami siyang pinagkakagastusan na hindi mo alam, Dusty. Tinitigan ni Dustin ang litrato. Alam niyang dapat hindi siya maniwala. Alam niyang si Anita ay gagawin ang lahat para sirain sila. Ngunit ang litrato, kasama ang biglang pagbabago ng ugali ni ina at ang mga babala ng kanyang ina, ay lumikha ng isang pangit na kwento sa kanyang isip. Nagtatago ba ng sekreto si ina? May mga problema ba siyang pinansyal na hindi niya sinasabi? Ginagamit lang ba niya ang pera mula sa kapihan para sa ibang bagay? Para sa isang lalaki. Hindi niya napigilan ang sarili. Agad siyang nag-drive papunta sa kapihan. Nadatnan niya si ina na mag-isang nagliligpit ng mga gamit, malapit ng magsara. Saan galing ang perang ibinigay mo kay Berto? Ang tanong ay biglaan, walang paligoy-ligoy. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni ina na mabilis na napalitan ng sakit. Ano nang sinasabi mo? Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato. Ito. May mga bagay ka bang hindi sinasabi sa akin, ina? May mga problema ka ba na tinatago mo? Tiningnan ni ina ang litrato, pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malala, pagkadismaya. Isang malalim, nakakawasak na pagkadismaya. Hindi ito sumagot. Sa halip, tumalikod ito at may kinuha sa ilalim ng counter. Isang puting sobre. Walang salitang iniabot nito iyon sa kanya. Binuksan ito ni Dustin. Pera. Isang makapal na bundle ng pera. Ano to? Tanong niya, lalong naguguluhan. Ito ang bayad ko sa lahat ng tulong mo, sabi ni ina, ang boses ay malamig at matigas. Ang tulong ay binigkas niya na may kasamang sarkasmo. Iyan ang unang installment para sa puhunan mo. Huwag kang mag-alala, babayaran kita hanggang sa huling sentimo. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Dustin ang isang desisyon, isang final na desisyon na sirain ang anumang namamagitan sa kanila. Ayoko nang magkaroon ng anumang utang sa pamilya ninyo. Ang sobrang puno ng pera ay nakapatong sa mesa sa pagitan nila, isang simbolo ng kanilang nasirang tiwala. Tinitigan ito ni Dustin, pagkatapos ay tumingin kay ina, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at sakit. Hindi ito ang gusto ko, ina, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ang gusto ko ay malaman kung anong problema. Bakit ka nagkakaganyan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni ina. Hindi ba't ito naman talaga ang gusto niyo, Jimmy Saleda? Ang mabayaran? Para patunayan na hindi ako katulad ng inaakala ninyo. Isang magnanakaw. Ang huling salita ay binitawan niya na may diin, puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa mga nakalipas na araw.
Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Dustin. Malinaw na hindi nito naintindihan ang ibig niyang sabihin. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso niya. Ang lalaking ito, na walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng kanyang pamilya, ay siya ring lalaking nagdududa ngayon sa kanyang pagkatao. Saan nanggaling yan? Tanong ni Dustin. Walang nagsasabing magnanakaw ka. Wala nga ba? Sagot ni ina, ang boses ay tumataas na. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula ng gumuho, inilalabas ang nag-uumapaw na emosyon. O baka naman yan talaga ang tingin niyo sa mga mahihirap na tulad ko. Na kapag tinulungan, aabusuhin lang namin kayo. Na kapag may problema, pera lang ang katapat. That's not fair, ina, sagot ni Dustin, ang boses ay tumaas na rin. I came here because I was worried. I trusted you. At pagkatapos, makikita kita sa isang litrato, may mga tinatago ka sa akin, at bigla mo na lang akong itataboy na parang wala tayong pinagsamahan. Pinagsamahan, ulit ni ina, ang sarkasmo ay tumatagos. Ano na pinagsamahan natin, Dustin? Isang kasunduan? Isang business partnership na nagsimula dahil sa isang sampal at utang. Huwag kang magpanggap na mayroon tayong higit pa roon. Bawat salitang binibitawan niya ay parang punyal na itinararak niya, hindi lang sa puso ni Dustin, kundi pati na rin sa sarili niya. Gusto niyang saktan ito. Gusto niyang itaboy ito palayo bago pa man ito malaman ang buong katotohanan at lalo siyang kaawaan. Gusto niyang siya ang unang manakit. Hindi yan totoo at alam mo yan, sabi ni Dustin, lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nagsusumamo. Mayroon tayong higit pa roon. Wala, matigas niyang sabi, humakbang paatras. Wala tayong kahit ano. Isa ka lang sa Leda at isa lang akong Domingo. At hinding-hindi magbabago yon. Kunin mo na ang pera mo at umalis ka na. Tinitigan siya ni Dustin ng matagal. Nakita ni ina ang unti-unting pagkamatay ng pag-asa sa mga mata nito, napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Kinuha nito ang sobre, hindi inalis ang tingin sa kanya. Kung yan ang gusto mo, sabi nito, ang boses ay walang laman. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Iniiwan si ina sa isang kapihan na biglang naging napakalamig at napakatahimik. Nang magsara ang pinto, doon lang bumagsak ang mga luha ni ina. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at umiyak ng umiyak. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para kay Dustin. At umiyak siya para sa sarili niya, para sa isang kaligayahan na abot kamay na sana niya, ngunit kailangan niyang bitawan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig na sinagot niya ito. Hello? Si Miss Ina Domingo po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na kalmado ngunit may pagkaapurado. Oo po, ako nga po, sagot ni ina. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Galing po ako sa San Lazaro Hospital. Ang pasyente pong si Tomas Domingo D. Biglang nanuyo ang lalamunan ni ina. Ang pagkabog ng kanyang dibdib ay mas naging mabilis pa. Ang tatay ko po. Anong nangyari sa kanya? Isinugod po siya rito ng mga kapitbahay ninyo. Inatake po siya sa puso. Nasa emergency room po siya ngayon. Parang nabingi si ina. Ang mga salita ng babae ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Inatake sa puso. Emergency room. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ospital. Ang alam niya lang, tumakbo siya ng walang tigil, ang ulan na muling pumatak ay hindi niya ininda. Ang isip niya ay nagdarasal, paulit-ulit. Huwag po muna. Huwag po muna ninyo siyang kunin. Nadatnan niya ang ilang kapitbahay sa labas ng emergency room. Sila ang nagkwento. Uminom na naman daw si Mang Tomas pagkaalis niya. Uminom ng husto. At habang umiiyak at isinisigaw ang pangalan niya at ng kanyang ina, bigla na lang itong bumagsak. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Sino po ang pamilya ni Emil Domingo? Ako po, Doc. Anak niya po ako, mabilis na sagot ni ina. Kamusta po siya? Na-stabilize na namin siya. Pero malubha ang lagay niya, paliwanag ng doktor. He had a major heart attack. Kailangan niya ng agarang angioplasty para matanggal ang bara sa ugat niya. Kung hindi ko masisiguro kung aabutin pa siya ng umaga.
Naramdaman ni Ina ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Iligtas niyo po ang tatay ko. Tumingin sa kanya ang doktor na may pag-unawa, ngunit mayroon ding propesyonal na obligasyon. Gagawin namin ang lahat, Miss Domingo. Pero kailangan niyo munang asikasuhin ang bayarin sa billing section. Malaki-laki ang kakailanganin para sa operasyon. Iniabot sa kanya ng doktor ang isang pirasong papel. Nakasulat doon ang listahan ng mga kailangan at ang tinatayang halaga. Tinitigan ito ni Ina at ang mga numero ay parang nagsayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang halaga na kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng kinita niya sa kapihan ay hindi aabot sa kalahati. Ang pera. Ang perang kanina lang ay buong yabang niyang isinampal sa mukha ni Dustin. Ang perang simbolo ng kanyang pride. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang gabi ay hindi pa tapos sa pagbibigay sa kanya ng dago. Inalis niya si Dustin sa buhay niya. Ngayon, ang kanyang ama naman ang nasa bingit ng kamatayan. At wala siyang pera. Wala siyang malalapitan. Si Lola Flora ay nasa probinsya. Ang mga kamag-anak nila ay matagal na silang tinalikuran. Siya na lang mag-isa. Napaupo siya sa isang upuan sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay sumasakal sa kanya. Dito na ba magtatapos ang lahat? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap, lahat ng kanyang sakripisyo, naramdaman niya ang ganap at kabuuang pagkatalo. Wala nang pag-asa. Wala nang paraan. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-ibig, at ngayon, ang kanyang ama. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At sa gitna ng malamig at tahimik na pasilyo, umiyak siya. Hindi na isang iyak ng galit o sakit, kundi isang iyak ng isang taong sumuko na. Ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon nang may isang nurse na marahang tumapik sa kanyang balikat. Miss Domingo. Inangat niya ang kanyang mukha, ang mga mata ay namumugto. Bakit po? Ngumiti ang nurse, isang ngiting nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na gabing iyon. Miss Domingo, naasikaso na po ang lahat. May isang Ginoo na nagbayad ng buong bill ng tatay ninyo. Nakaschedule na po siya para sa operasyon. Napatanga si Ina. Sino po? Sino ang nagbayad? Tiningnan ng nurse ang hawak nitong record. Nakausap ko lang po ang assistant niya sa telepono. Ayaw na sanang ipasabi pero kailangan po sa record. Ang pangalan daw po niya ay Dustin Saleda. Ang pagmamaneho ni Dustin palayo sa kapihan ay puno ng galit at sakit. Ang sobre ng pera sa passenger seat ay parang isang trophy ng kanyang kabiguan. Ang mga salita ni Ina, matatalas at malamig, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isa ka lang Saleda at isa lang akong Domingo. Mayroong higit pa sa mga salitang iyon. Hindi lang iyon simpleng galit. Mayroon itong pinanggagalingan, isang malalim na sugat na hindi niya maintindihan. Nang makarating siya sa kanyang kondo, ibinato niya ang sobre sa mesa. Gusto niyang magalit. Gusto niyang kalimutan si Ina at ang lahat ng gulo na dala nito. Ngunit habang nakatitig siya sa pera, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na lungkot. Ang babaeng buong tapang na nagsabing ayaw na magkaroon ng utang sa pamilya niya ay ang parehong babaeng nagtimpla para sa kanya ng kaperagita, na ang mga mata ay nagniningning dahil sa isang simpleng pangarap. Hindi siya naniniwala na si Ina ay isang masamang tao. Hindi siya naniniwala na ginagamit lang siya nito. Mayroong mali. Isang malaking piraso ng puzzle ang nawawala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Ang assistant niya, si Carla. Sir, sorry to disturb you this late, sabi ni Carla, ang boses ay apurado. Tumawag po ang kontak ko sa ospital. Ang tatay po ni Miss Ina Domingo, si Mang Tomas, isinugod po sa EC. Inatake sa puso. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dustin. Ang galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pag-aalala. Which hospital? Mabilis niyang tanong. San Lazaro po, sir. Critical daw po ang kondisyon. Kailangan ng agarang operasyon. Hindi na nag-isip si Dustin. Carla, asikasuhin mo ang lahat. Tawagan mo ang billing section ng San Lazaro. Sabihin mo, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Lahat. Make sure they proceed with the operation immediately.
And Carla, huminto siya sandali. Huwag na huwag mong sasabihin kay ina na ako ang nagbayad. Understood? Yes, sir. Understood. Pagkatapos ng tawag, sumakay muli si Dustin sa kanyang kotse. Nag-drive siya papunta sa San Lazaro. Hindi siya nagpakita. Nagtago lang siya sa dilim ng parking lot, sa tapat ng bintana ng emergency room. Mula roon, nakita niya si ina. Nakaupo sa sahig, mag-isa, umiiyak. Ang imahe nito, malungkot, talunan, at nag-iisa, ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang lahat ng pride, ang lahat ng sakit na naramdaman niya kanina, ay nawala. Ang natira na lang ay ang kagustuhang protektahan ito. Kahit pa ayaw nito sa kanya. Kahit pa itinataboy siya nito. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Hinintay niya hanggang sa matapos ang operasyon. Hinintay niya hanggang sa masigurado niyang ligtas na si Mang Tomas. At habang naghihintay, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na ito tungkol sa pag-aaway nila ni ina. Ito ay tungkol sa pag-alam ng katotohanan. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, pumunta si Dustin sa lumang bahay ng kanilang pamilya, isang bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Ito ang bahay kung saan siya lumaki, bago sila lumipat sa mansyon sa Forbes Park. Ang lugar ay maalikabok at puno ng mga alaala. Nagpunta siya sa lumang library ng kanyang ama, isang silid na puno ng mga libro at mga lumang dokumento. May hinahanap siya. Isang bagay na matagal nang sinasabi sa kanya ng kanyang kutob. Binuksan niya ang mga lumang photo album. Mga litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama at ina. At sa ilang mga litrato, may nakita siyang isang babaeng nakangiti, nakaunipormeng puti. Isang babaeng kahawig ni ina. Si Elena Domingo. Sunod niyang hinalughog ang mga lumang papeles sa aparador. Mga lumang payrol, mga dokumento. At doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang ledger ng kanyang ina. Isang maliit na notebook kung saan isinusulat ni Doña Esmeralda ang kanyang mga personal na gastusin. Binuklat niya ito. Page after page of expenses. Ngunit sa isang pahina, malapit sa petsa kung kailan sila umalis sa bahay na iyon, may nakita siyang isang entry na nakakuha ng kanyang atensyon. Jewelry repair, 50,000. Kumunot ang noo ni Dustin. Bakit magpapagawa ng alahas ang kanyang ina sa ganoong kalaking halaga kung ang kwento ay ninakaw ni Elena ang kwintas? Ang kwento ay nawala ang kwintas, hindi nasira. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina laban kay ina ay biglang bumalik, ngunit ngayon, ito ay nakaturo sa sarili niyang ina. Gamit ang mga lumang record ng kumpanya, hinanap niya ang mga pangalan ng iba pang mga kasambahay na nagtrabaho para sa kanila noong panahong iyon. Marami sa kanila ay matatanda na, mahirap nang hanapin. Ngunit isa ang nahanap niya, si Aling Nena, ang kusinera na pinakamatapat sa kanyang ina noon at matalik na kaibigan ni Elena. Pinuntahan niya ito sa isang maliit na bahay sa Tondo. Noong una, ayaw magsalita ni Aling Nena. Halata ang takot sa mga mata nito. Wala na akong alam dyan, Sir Dustin. Matagal na yon, sabi nito, umiiwas ng tingin. Aling Nena, kailangan kong malaman ang totoo, pakiusap ni Dustin, ang boses ay malumanay. Hindi para manisi, kundi para itama ang isang pagkakamali. Para kay Elena. At para sa anak niya. Nang marinig ang pangalan ni ina, bahagyang lumambot ang mukha ng matanda. Ang anak ni Elena. Kamusta na siya? Naghihirap siya, Aling Nena. Naghihirap sila dahil sa isang kasalanan na hindi ko alam kung totoo. Napabuntong hininga ang matanda. Tila may isang mabigat na bagay na tinanggal sa kanyang dibdib. Pumasok ito sa kanyang kwarto at pagbalik, may dala itong isang luma at naninilaw na sobre. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa kwintas, sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. Pero ang alam ko, bago pa man pumutok ang issue, nag-away si Maam Esmeralda at ang bisita niya sa party. May nabasag. At pagkatapos noon, hindi na ngumiti ang amo ninyo. Laging iritado. Tiningnan nito si Dustin. At si Elena, mabuting tao si Elena. Bago siya piliting umalis, may iniwan siya sa aking sulat. Para sa tatay mo, pero natakot akong ibigay. Natakot akong madamay. Iniabot nito ang sulat kay Dustin. Ito ang sulat na hindi na ibigay ng nanay ni ina bago siya umalis. Itinago ko ito sa takot.
Ang naninilaw na sobre ay nanginginig sa mga kamay ni Dustin habang nagmamaneho siya pabalik ng Maynila. Ang bawat salita ni Aling Nena ay umuukit sa kanyang isip. Hindi niya binuksan ang sulat. Hindi pa. May isang bagay siyang kailangang gawin muna. Dumiretso siya sa ospital. Mula sa salamin ng pinto ng silid, nakita niya si Ina, nakaupo sa tabi ng kanyang natutulog na ama. Ang mukha ni Ina ay pagod, ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit mayroon itong bagong determinasyon. Ang determinasyon ng isang anak na nag-aalaga sa kanyang magulang. Pumasok siya ng marahan. Napatingin si Ina, at sa unang pagkakataon, hindi galit o pagkadismaya ang nakita niya sa mga mata nito, kundi purong pagod at pagkalito. Anong ginagawa mo dito? Mahina nitong tanong. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Dustin. Kamusta na siya? Salamat sa'yo, magiging okay na siya, sagot ni Ina, ang mga salita ay tila hirap lumabas. Bakit mo ginawa iyon, Dustin? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko? Dahil hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo, sagot niya. At dahil may kailangan tayong malaman. Pareho. Inilabas niya ang sulat. Ito galing sa nanay mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ina. Ang pagkalito ay napalitan ng matinding gulat. Kinuha nito ang sulat na may nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ito at binasa ng malakas, ang boses ay nanginginig. Mahal kong Ricardo, ang pangalan ng ama ni Dustin. Sumusulat ako dahil hindi ko na kaya ang bigat sa aking dibdib. Alam kong malaki ang tiwala ninyo sa akin, kaya masakit na ako'y pagbibintangan. Ngunit kailangan ninyong malaman. Sa gabi ng party, nakita ko si Ma'am Esmeralda nakausap ang kanyang kapatid. Nag-aaway sila. Sa kanilang pag-aaway, aksidenteng natabig ni Ma'am ang kwintas at nahulog ito, nabasag ang ilang diamante. Itinago niya ito at sinabing nawawala. Sir, hindi ko kinuha ang kwintas. Ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Nagmamahal, Elena. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Ina. Ang patunay. Ang katotohanan na matagal nang alam ng kanyang puso. Tumingin siya kay Dustin, ang mga matay puno ng tanong. Kailangan nating harapin siya, sabi ni Dustin, ang boses ay matigas at puno ng desisyon. Kailangan nating marinig ang katotohanan mula sa kanya. Liane. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Katabi niya si Dustin, ngunit hindi sila nag-uusap. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hininga at ang malakas na kabog ng kanilang mga puso. Ang sulat ng kanyang ina ay nasa kanyang mga kamay, ang papel ay halos malukot na sa higpit ng kanyang hawak. Ito na ang araw ng pagtutuos. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga katulong na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Dumiretso sila sa library, kung saan alam ni Dustin na nagpapahinga ang kanyang ina. Naabutan nila si Doña Esmeralda na nagbabasa ng libro, isang tasa ng tsaa sa kanyang tabi. Nang makita sila nito, lalo na si Ina, ang kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang layuan mo ang anak ko, sigaw nito, tumatayo. Ma, we need to talk, sabi ni Dustin, ang boses ay malamig. Wala tayong dapat pag-usapan. Paalisin mo ang babaeng yan. Hindi sumagot si Dustin. Sa halip, marahan niyang inilapag sa mesa ang ledyo ng kanyang ina, bukas sa pahina kung saan nakasulat ang jewelry repair. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang mga mata nito ay nanlaki. Saan-saan mo nakuha yan? At ito, ma, sabi ni ina, humakbang pasulong, ang takot ay napalitan na ng tapang. Inilatag niya ang sulat ng kanyang ina sa ibabaw ng ledger. Sulat mula sa babaeng sinira ninyo ang buhay. Napaatras si Doña Esmeralda na parang napaso. Tiningnan niya ang sulat, pagkatapos ay ang ledger, pagkatapos ay ang mga mukha ni na ina at Dustin na parehong naghihintay ng sagot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang magnanakaw, pagtanggi niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig na. Kung ganoon, bakit ka nagbayad para sa jewelry repair, kung ang kwintas ay ninakaw, ma? Tanong ni Dustin, ang boses ay walang emosyon ngunit tumatagos. Bakit bigla tayong umalis sa lumang bahay pagkatapos ng insidente? Bakit mo siniraan ang isang babaeng walang kalaban-laban? Dahil kailangan, sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng bumigay.
Ang tatay ninyo. Napaka-istrikto niya. Ang kwintas na iyon ay sagrado sa kanya. Kung nalaman niyang ako ang nakasira, ako ang sisisihin niya. Hindi niya ako mapapatawad. Masisira ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya. Ang pag-amin. Ang nakakabinging pag-amin. Kaya sinira mo ang pangalan ng ibang tao. Sinira mo ang isang buong pamilya para lang iligtas ang sarili mo. Tanong ni Dustin, hindi makapaniwala. Wala akong choice, iyak ni Doña Esmeralda. Ang kanyang anyo ng isang makapangyarihang matriarch ay gumuho, inilalantad ang isang babaeng duwag at makasarili. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Para protektahan ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ko, mapait na tawa ni Dustin. Ma, ang kinabukasan ko ay nakatayo sa harap mo. Ang babaeng mahal ko. Ang babaeng muntik ko nang iwan dahil sa mga kasinungalingan mo. Tumingin si Ina sa naghihinagpis na matanda. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon, ang galit na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw, ay unti-unting naglaho. Ang natira ay isang malalim, nakakalulang awa. Awa para sa isang babaeng nabuhay sa takot at kasinungalingan na ang naging resulta ay ang pagkasira ng lahat ng mahalaga sa kanya. Lumapit si Ina sa matanda. Inabot niya ang sulat at ang ledger. Sa inyo na po ito, mahina niyang sabi. Tapos na po ang lahat. Tumingin sa kanya si Doña Esmeralda, ang mga mata ay puno ng luha at hindi makapaniwala. Naghihintay ng sigaw, ng sumbat, ng paghihiganti. Ngunit ang ibinigay ni Ina ay isang bagay na hindi nito inaasahan. Hindi po galit ang nararamdaman ko, sabi ni Ina, ang boses ay kalmado at puno ng kapatawaran. Awa! Pinapatawad ko na po kayo. Ang mga araw na sumunod sa paghaharap sa mansyon ng mga Saleda ay tahimik ngunit puno ng pagbabago. Walang iskandalong lumabas sa publiko. Ang krisis ay nanatiling pribado sa loob ng pamilya Saleda, ngunit ang epekto nito ay malalim at permanente. Hindi na muling kinausap ni Dustin ang kanyang ina. Ang paghilom, kung mangyayari man, ay mangangailangan ng mahabang panahon. Ngunit para kay Ina, ang paglalantad ng katotohanan ay parang isang mabigat na kadena na sa wakas ay natanggal sa kanyang puso. Ang unang sinag ng pagbabago ay nakita niya sa ospital. Isang umaga, pagpasok niya sa silid ng kanyang ama, naabutan niya itong gising na gising at malinaw ang mga mata, walang bahid ng alak. Anak, tawag sa kanya ni Mang Tomas, ang boses ay mahina ngunit matatag. Lumapit si Ina at hinawakan ang kamay nito. Itay, kamusta po ang pakiramdam niyo? Mas mabuti na, Ina, sagot nito. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata, at nakita ni Ina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, ang kanyang tunay na ama. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng pagkukulang ko. Sa pagiging mahina ko. Dahil sa akin, lalo kang nahirapan. Umiling si Ina, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Tapos na po yun, Tay. Ang mahalaga, magkasama tayo. Magsisimula po tayo ulit. Magsisimula ulit, ulit ni Mang Tomas, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na puno ng pangako. Ang sumunod na sinag ng pag-asa ay dumating sa anyo ni Dustin. Isang hapon, habang nag-iisa si Ina sa kapihan, pumasok ito. Hindi na ito ang aroganteng hihi o ang nagdududang kasintahan. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking simple, na may daladalang bigat sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding sinseridad. Ina, sabi nito. Hindi siya umimik, hinintay lang ang sasabihin nito. Alam kong walang sapat na salita para humingi ng tawad, pagpapatuloy niya. Patawad dahil sa pagdududa ko. Patawad dahil sa sakit na naidulot ng pamilya ko. Patawad sa lahat. Lumapit siya. Pero kailangan mong malaman na ang pagtulong ko, ang lahat ng ginawa ko, ay hindi dahil sa awa o utang na loob. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, Ina. Ang mga salitang iyon, na minsan nang naging dahilan ng sakit, ngayon ay parang musika sa kanyang pandinig. Mahal kita hindi dahil gusto kitang iligtas, sabi pa niya. Kundi dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo kong puro itim at puti. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa'yo.
Isang pagkakataon na bumuo ng isang bagong simula na nakatayo sa pundasyon ng katotohanan. Tumingin si Ina sa kanilang magkahawak na kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Dustin. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi na nakakulong sa anino ng nakaraan. Paano natin sisimulan? Tanong niya, isang maliit na ngiti ang nagsisimulang mabuo sa kanyang mga labi. At nagsimula nga sila. Tinulungan ni Dustin ang pamilya ni Ina na lumipat sa isang maliit, ngunit disenteng apartment, malayo sa eskinita na puno ng masasamang alaala. Isang lugar na may sapat na liwanag at sariwang hangin. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Mayumi. Isang scholarship grant mula sa isang bagong tatag na foundation. Ang Elena Domingo Educational Foundation. Alam ni Ina kung kaninong gawa iyon. Hindi na niya ito tinanong. Tiningnan na lang niya si Dustin na may pusong puno ng pasasalamat at ninisyan lang siya nito pabalik. Ang kapihan ni Ina ay nanatiling bukas. Ngunit nagkaroon ito ng bagong pangalan. Sa tulong ni Dustin, ang lumang singboard ay pinalitan ng bago, mas maganda at may nakaukit na mga salita. Kapihan ng pagtitiwalat. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat, abala si Ina sa pagtitimpla ng kaperagita, habang si Dustin naman ang nagpupunas ng mga mesa. Ang lugar ay puno ng mga masayang customer. Si Mang Tomas, na malusog na ngayon, ang tumutulong sa cashier. Si Mayumi, pagkatapos ng klase, ang nag-serve sa mga mesa. Ang kanilang munting pamilya ay buo at masaya. Lumapit si Dustin sa likod ni Ina at marahang niyakap ito mula sa likuran. Isinandal ni Ina ang kanyang ulo sa dibdib nito, ninanamnam ang sandali. Masaya ka ba? Bulong ni Dustin sa kanyang tainga. Tumingin si Ina sa paligid. Sa kanyang ama na nakangiti, sa kanyang kapatid na puno ng pangarap, sa kapihan na itinayo nila mula sa abo ng nakaraan, at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Sobra, sagot niya at humarap ito kay Dustin. Sobra-sobra. Hinalikan siya ni Dustin, isang halik na hindi na nagtatago, isang halik na puno ng pangako ng isang kinabukasan na sila ang magkasamang bubuin, isang tasa ng matapang at matamis na kape sa isang pagkakataon. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng kasinungalingan at pinalakas ng katotohanan, ay sa wakas ay nakahanap ng kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ina at Dustin, isang kwentong isinilang sa isang sampal, sinubok ng mapait na nakaraan, at pinagtibay ng pagpapatawad at walang hanggang pagtitiwala. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa magulong kalsada ng Quiapo hanggang sa maningning na mga gusali ng Makati, bawat tawa, bawat luha, at bawat kabog ng dibdib ay mas naging makahulugan dahil alam naming nariyan kayo, nakikinig at nakikiramay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. May mga sandaling nadurog ang puso ko para kay Ina, at may mga pagkakataong naramdaman ko ang determinasyon ni Dustin. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-ibigan, kundi tungkol din sa lakas na matatagpuan natin sa gitna ng kahirapan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa mga pagkakamali, sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, at sa pagpili na magtiwala kahit na ito'y nakakatakot. Naway ang kwento ni Ina at Dustin ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon, na kahit gaano pa kadilim ang pinanggalingan, laging may pag-asang naghihintay, at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin at komento. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Kami ay nasasabik na marinig ang inyong mga puso. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, ang aming taos-pusong pasasalamat.